Hi guys, so for today's video, magre-review tayo nito. Tapo na ito yung mas model sa C200, C210. So 2K resolution na siya. Ang pinagkaiba nila na napansin ko dun sa C200 na nabili ko dati, ito ay meron siyang motion detection and tracking. So mamaya ipapakita ko kung ano ba yung motion detection and tracking. And kung worth it ba itong bagong model ng tapo na ito na C210. Itong isa, parehas lang din ng C210 halos. C211. So ito naman, ang difference lang nilang dalawa is color. So pag 1 yung dulo, nagiging siyang color black. So yun, start na natin, i-unbox natin. Unbox ko na lang muna itong, sige ito na lang isa. Dahil ito, hindi natin nakikita common itong color black na tapo. So, sige, unbox natin siya. Unbox natin. So yan, tignan natin yung laman niya. So yan, ang laman, quick start guide. Tapos ito yung pinaka-guide kapag ilalagay natin yun sa ceiling or wall. Kasi yung sakto yan, yung mga bilog na yan mismo yung bubutasan mo para mailagay si tapo. Then, ito na yung ating tapo camera. So, ngayon ko lang din to nabili guys yan. Maganda siya. Color black. So, yung model niya guys ulit is tapo C211. Yan. So, ito yung black version ng ating tapo. Then, meron siyang power cable. So, ito yung length nito guys. Usually, business experience ko, 3 meters. So, mga ganun din siguro to. And ito naman yung pinaka, dito mo i-mount si tapo. So, yan. Kung mapapansin mo, ito may dalawang butas dito. 1 and 2. So, yun, itong dalawang butas na ito. 1 and 2. Yung dalawang bilog na yan. Para pag ilalagay nyo sa ceiling, hindi kayo mahihirapan. Idikit nyo na itong sticker. Okay, start na natin. I-set up si tapo. Okay, same pa din. Ang una kong gagawin ako nabili din dito guys na memory card. So yung memory card na nabili ko is 128 gig. So yun. Base experience ko yung 128 gig nasa more than 3 to 4 weeks ang inaabot. Yan. Kaya goods na goods to. Okay, so ang nabili ko yan din pala, SanDisk Ultra. Okay. Okay, lagyan na natin itong memory card. Punitin ko na guys. Hindi ko na gano'ng iingatan yan. So, ngayon meron na akong memory card. Time to set up na yung tapo. So, kailangan natin, mas ideal siya guys, i-set up nandito pa tayo. Ito, ilalagay ko to sa labas kasi. Bali, ito palang tapo na ito guys. Ilalagay ko to sa labas ng bahay. And isa pa pala, pag mga ganitong tapo, usually hindi sila waterproof. Kaya ako ilalagay ko lang to sa may part ng bubong. May papakita ko sa inyo. Then, ito yung power. Yan. So, ilalagay mo lang dito guys. Tapos kailangan natin siyang isaksak.
So, una kong gagawin is set up muna natin si Tapo. Yung makikita nyo guys. Yan, antayin nyo na mag-ilaw yan guys. Red and green. Ibig sabihin yan, pwede natin siyang i-set up through phone. So, kailangan, yung mga previous video ko, pinakita ko sa inyo how to install this. Pero ngayon, i-skip po na natin. And, yan, makikita nyo, iikot siya. So, pag nag-blink yan ng red and green, i-connect natin tong phone dito sa Tapo na to, using Wi-Fi. Okay, ipapakita ko na rin siguro para may idea, especially mga first time na bibili ng Tapo. So dito guys, may kita nyo, punta tayo ng settings. Then click nyo yung Wi-Fi. So sa Wi-Fi, hanapin nyo dito yung Tapo Cam 34A9. Then depende kung anong model yung nasa inyo. So, i-connect lang natin dyan. And then, pag nag-connect na tayo dito sa Tapo Cam, yan, makikita nyo, nag-connect na siya. Balik lang tayo sa Tapo app. Then, sa Tapo app, makikita nyo yung plus sign dito sa upper right side. So, i-click lang natin to. And then, add device. Tapos, hanapin nyo kung anong model ng camera. So, usually yung Tapo C200 nasa indoor camera siya. So, ito C210, hanapin lang natin. And then, kailangan makita rin natin na nagbi-blink red and green. So, next lang yan guys. Mabilis lang to. Hindi ko na masyadong pahahabain kasi may mga previous videos din ako na nag-setup. Tapos yan, connect lang natin yung password ng Wi-Fi. Tayin lang natin. Ito yung normal bilis niya kapag nagko-connect tayo ng Tapo to Wi-Fi. Medyo matagal siya guys. Hindi ko sure kung sa iba mas mabilis yung pag-connect. So comment down below lang kung mas mabilis ba yung sa inyo. Pero yung mga natatagalan na mag-setup or mag-connect sa kanilang Tapo app, so, normal lang na medyo may tagal din. Then, rename lang natin yung device. So, depende kung saan ilalagay. Ito ilalagay ko siya sa garage, saka sa part ng road. So, yan, garage and road na lang save natin. Okay, lagyan lang natin location name. Yan, hanap na lang din kayo ng logo guys kung ano yung mas bagay para dun sa location na isinulat ninyo. So, para dito, lagay lang natin siguro itong para may kotse yan. So, complete na siya guys. Sounds good. And then, ang next natin, ngayon, i-connect natin yung memory card. So, yan. So, yung memory card, i-tilt nyo lang pataas yung camera. So, makikita nyo meron doon. May insert yung memory card. Yan, may mga firmware update. So, mapapasin nyo, dami ko ng camera na i-save. Kasi may mga unang camera na ako na ginagamit. Ito, additional lang. Okay, so ito na siya ngayon guys. Ma-access nyo na yung camera. So yung C210, napansin ko mas malinaw siya. Tapos lagi siyang HD. Hindi katulad ng gamit ko before na C200. May time na low quality yung video niya. So yun guys. So ginawa ko kanina, gamit yung Tapo app. Tiningala ko si Tapo para makita natin yung lagayan ng SD card. So, dito yung lagayan ng SD card. Ayan.
So para hindi kayo malito kung paano yung position niyan, pwede nyo silipin. Yan, may parang picture, maliit na picture. Yan kung nakikita nyo. So gagayahin nyo lang yung position ng SD card. So yan, dapat mag-click siya. The SD card is not formatted. Please format it according to the app guidelines. Okay, so not formatted siya. So ifo-format natin siya using yung tapo app ulit. So wait lang guys. So guys, sa tapo app, punta lang tayo sa settings. Then hanapin natin dito yung storage and recording. And then local storage. Yan. So automatic na yan. Initialize lang natin para mag-format yung ating SD card. So ito rin, medyo matagal din siya. So hindi ko din siya i-edit or pabibilisin para mas makita nyo kung gaano ba katagal. Pero I think matagal siya. So i-skip ko na. Sorry. Para mabilis lang guys. Yan. In-skip ko na. So format successfully. Siguro may mga 5 minutes din. Siguro ito depende din guys sa laki ng memory card nyo. Kasi yung pina-format natin is 128 GB. So baka medyo factor din yun. Kaya matagal siya. So punta kayo sa recording schedule. Ito naman tip ko. Kung gusto nyo yung continuous recording kahit walang nadidetect na tao, i-highlight nyo lahat ng blue. Itong nasa edit schedule nyo guys. And then save. So para kahit ano man yung dumaan dyan or kahit walang gumalaw, nagre-record pa din siya. So may mga bagong makikita kayo dito sa Tapo C210. Meron na siyang motion tracking, may motion detection. So may mga automatic na nagmo-move yung camera kapag may napansin siyang tao. So sa ibang review siguro guys mapapakita ko sa inyo kung paano yung motion tracking na yan. Very useful sa akin yun. Especially ngayon na may baby kami. Nakikita ko agad kung saan sila nagpupunta. Kahit na nakalagay lang sa isang posisyon yung camera. So guys, pakita ko sa inyo yung na-install natin na camera sa labas. So ito yung itsura niya. Pasensya niya na medyo maliit yung screen kasi naka-portrait. Pero yan siya guys. Kasi pag nilandscape natin siya, hindi natin siya makokontrol ng automatic using yung pan and tilt. Pwede siya manual pan and tilt. Hindi katulad ng mga naka-pre-save na yan. So yan guys, kung mapapansin nyo, napakaganda naman ng quality ng camera. Gabi na, so maliwanag pa din siya kahit na ang oras para nasa 8 or 9 PM na. Yan, so 8:36 na. Pero maganda pa rin yung quality niya. So may reason din kung bakit nakikita ko yung kabilang side. Mamaya ipapakita ko sa inyo guys kung saan ko siya install. Ayan, kung babasin nyo, naiikot ko siya hanggang sa kabilang road. Yung camera guys na nireview natin, dito siya naka-install. So ayan. So babansin nyo, hindi ko siya masyado sinulok kasi ang purpose niyan para makikita pa rin yung road dun sa kabila. So pwede ko siyang matilt papunta dito sa part na to na hindi haharang itong wall. So yun yung purpose niya. So dual purpose kasi yung maganda sa Tapo C210, pwede meron siyang 360. So hindi lang siya dyan nakatutok sa upside na to. So pwede rin siyang i-tilt papunta sa kabila. So yun guys. Ang maganda rin sa color black dahil black yung ceiling namin dito. So nag-blend siya. So hindi halata na may camera. Tapos color black din. Yung kulay green na ngayon guys na nasa, mapapasin nyo itong green, pwede nyo tanggalin yan kung gusto nyo mas tago yung camera nyo. Pwede yung turn off yan. So yun lang, sana may natutunan kayo sa video na to. Next video ko, papakita ko sa inyo yung motion
detection and motion tracking guys. So subscribe lang kayo sa channel ko, magagawa pa tayo ng maraming videos tulad nito. Salamat!